Arestado ang isang sospek na nambudol sa dalawang senior sa Talisay City, Cebu. Nagpakilala pa siyang Koreana na na-scam daw. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Arestado ang senior citizen na ito matapos mambudol ang mag-asawang senior citizen sa Talisay City, Cebu. Biyernes ng hapon nang lapitan ng sospek at dalawang kasabwat na babae ang mag-asawang biktima. Nagpaawa ang mga sospek at pinalabas ng mga Korean sila at na-scam. Naawa naman sa kanila ang mag-asawang biktima. Pinasakay pa ng mag-asawa ang mga sospek sa kanilang sasakyan at inihatid sa tindahan ng mga construction material sa Talisay City. Nagawa raw ng mga sospek na utuin ng mga biktima para bilan sila ng mga materyales sa naturang tindahan. Nahagip sa CCTV ang paglabas ng mga sospek at biktima sa store. Pagbalik nila sa sasakyan, nakiusap pa raw ang mga sospek na kung pwede ay kunin muna ang mga alahas na mag-asawa kapalit ng isang backpack. Nagkakahalaga ng 200,000 piso ang mga alahas pero napaniwala ang mga biktima na may laman namang 1,000,000 piso ang backpack. Nang magkapalitan, biglang naglahong parang bula ang tatlong sospek. Nang buksan na mag-asawa ang bag, puro papel lang pala ang laman nito. Mabilis na paraan, ikaw parang 1,000,000. No? Para lang doon sa alahas mo na, for example, nagkakalaga ng 100,000. So, maingganyo ka na ibigay yung alahas mo. Yung alahas binigay mismo. Binigay mismo kasi nagmakaawa. Ayon sa mga pulis, posibleng na-hypnotize sa mag-asawang senior. Naaresto naman sa follow-up operation ng pulisya ang suspect na si Gertrude Salvador. Positibo siyang tinukoy ng mga biktima. Yun nga lang, hindi na nabawi sa kanya ang mga nanakaw. Napag-alamang notoryo sa pambubudol ang suspect na kadalasang nambibiktima ng mga senior. Makita sa target na matanda, makita nila na may pera, may alahas. Magkaroon sila ng kwento. No, ma'am, kailangan namin ngayon ng tulong gano'n. For example, may cash kami dito, pwede ba hiramin muna namin yung alahas mo? At saka iwan namin itong pera na ito. Nitong buwan lang din na nakulong si Salvador para sa kasong pagnanakaw. Nang makausap namin siya, itinanggi niya ang pambubudol. Nasa bahay daw siya noon. Mali talaga sila. Hindi ako ang nakabiktima sa kanila. Hindi lang muna, abogado lang. Hindi ko alam anong nangyari dahil wala akong alam. Nakakulong at nahaharap sa kasong estafa ang sospek habang hinahanap pa ang dalawa niyang kasabwat. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.